Marshall, patay mo na yung TV ha, late na. Opo ma, sandali lang po at malapit na matapos tong pinapanood ko. Kanina mo pa sinasabi na sandali lang eh. Bukas may pasok ka pa, mapupuyat ka niyan eh. Mother's Day naman po ngayon ma. Gusto ko lang sanang kasama kayo eh. Kasama mo naman kami araw-araw ah. Iba po kasi ngayon ma. Minsan lang kasi kayo magkaroon ng oras sa amin eh. Kaya gusto ko manood ng TV habang nandyan po kayo. Sige na nga, hindi pa naman ako inaanto kaya sasamahan ko na muna kayo. Nakaupo si Gracia sa sofa sa sala karga ang 6 na buwang gulang na si Mercury. Tahimik ang bahay maliban sa mahinang tunog ng bentilador. Habang sa likod ng bahay naman, naroon si Miguel na kasalukuyang may inaayos. Gracia, tapos na ba kayo dyan? Oo, patutulugin ko na lang tong dalawa. Sabihin mo kay Marshall, wag na magpupuyat ha. May pasok pa siya bukas. Narinig ko po pa. Oh, narinig naman pala. Wala na matigas ang ulo sa mama mo. Hayaan mo na muna Miguel at nanonood pa itong anak mo. Tumawa ng bahagya si Marshall nang hindi na sumagot si Miguel. Si Mercury ay gumalaw sa mga bisig ng ina at inaantok na. Ang akala ng lahat, yun ay isang normal na gabi sa isang ordinaryong tahanan. Ma, bukas ba pupunta tayo kina Lola? Hindi muna. Marami pa akong aasikasuhin anak. Yung lupa na naman? Oo, kailangan kong ayusin ang lahat. Halos lahat ng oras mo doon na lang nakafocus. Gusto ko rin sana magbanding tayong pamilya, ma. Anak, trabaho yun eh. Kailangan ko yung unahin. May oras din para makapagbanding tayo sa susunod. Kailan pa yun, ma? Saka, ano ba naman yung trabaho mo? Lagi na lang busy. Lagi ka na lang may binibentang lupa. Sasabihin mo, lalabas tayo kapag nabenta mo ang lupa. Pero pag natapos naman ng bentahan, meron na naman ulit bagong ibebenta. Balang araw maiintindihan mo rin, anak. Para din to sa inyo. Para sa kinabukasan nyo. Huminga ng malalim si Gracia. Kung tutuusin, pagod na rin naman siya. Kapapanganak pa lang niya at 6 na buwan pa lang ang nakalipas, ngunit kailangan niya nang magtrabaho. Ayaw niyang tumunganga na lang habang nagtatrabaho rin ang asawa niya. Ilang minuto pang lumipas at nagpasya na silang matulog. Marshall, patayin mo na yung ilaw sa sala pagkatapos ha. Opo ma, siguraduhin mo nakalak yung pinto sa harap. Sige po. Saka huwag ka na magtatagal dyan ha at inaantok na rin ako. Lumakad si Gracia papunta sa kwarto habang karga si Mercury. Maingat niyang inihiga ang bata sa kama at tinakpa ng manipis na kumot. Ilang segundo pa siyang nanatili roon bago bumalik sa sala. Ma, pinatay ko na po yung TV. Okay, sige, halika na. Matutulog na tayo. Si Mercury po, hindi na po ba yun magigising? Hindi na, kaya wag mo nang istorbohin. Tatabi po ako sa inyo? Oo naman. Sige po, ma. Tahimik na ang bahay at tanging tunog na lang ng bentilador ang maririnig, habang sa likod bahay ay naroon pa rin si Miguel na inaayos ang ilang gamit. Nang biglang may kumatok sa pinto sa harap. Ma, may kumakatok. Ha? Anong oras na ngayon ah? Saka wala naman tayong inaasahang bisita. Wala nga po. Silipin mo nga kung sino. Opo, ma. Lumapit si Marshall sa pinto. Sumilip siya at may nakita siyang isang lalaking nakatayo sa labas. Hindi malinaw ang mukha nito. Ma, may lalaki po sa labas. Anong kailangan niya? Hindi ko po alam. Buksan mo na, tanungin mo. Sige po. Binuksan ni Marshall ang pinto ng bahagya. Sino po sila? May kailangan po ba kayo? Marshall, kung wala... Hindi na natapos ang sasabihin ni Gracia. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Bumagsak si Gracia sa sahig at tinamaan sa ulo. Kumalat ang dugo sa tiles ng sala. Ma! Mama! Papa! Papa, si
Mula sa likod bahay, napahinto si Miguel at agad tumakbo papasok pagkarinig sa putok ng baril at sa biglang pagsigaw ni Marshall. Ano yun? Gracia! Marshall, ano nangyari? Diyos ko! Ang asawa ko! Hindi! Pagpasok niya sa sala, bumungad ang duguang katawan ng asawa. Napaluhod siya sa tabi nito. Hindi na niya kailangang hawakan pa at alam na niya. Pa! Binaril siya! Binaril po si Mama, pa! Hindi agad nakasagot si Miguel. Tinitigan niya ang dugo sa sahig, ang pinto at ang anak niyang nanginginig sa takot. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ng mga oras na yun. Awa sa asawa na wala ng buhay o awa sa anak na nasaksihan ang pagpatay sa sarili nitong ina. Kasalanan ko po, Papa. Binuksan ko ang pinto. Kung hindi ko sana binuksan, hindi mangyayari to. Kasalanan ko to. Papa, dali na natin sa ospital si Mama. Huli na ang lahat. Hindi na humihinga ang mama mo, Marshall. Mga hayop sila. Bakit nila to ginawa? Bakit hindi na lang ako? Anong kasalanan ng asawa ko? Ipinapangako ko, Gracia. Gagawin ko ang lahat, mapanagot lang ang taong gumawa nito sa'yo. Hindi na maalala ni Miguel kung paano dumating ang mga sumunod na oras. Parang dumaan lang ang lahat ng hindi niya namamalayan. May mga taong pumasok at lumabas ng bahay. May mga ilaw na binuksan. May mga boses na narinig, ngunit hindi niya pinakinggan. Kinabukasan, dinala ang katawan ni Gracia. Hindi na siya muling bumalik sa bahay hanggang matapos ang lahat. Sa burol, tahimik si Miguel. Hindi siya umiiyak. Hindi rin nagsasalita. Halos hindi siya umaalis sa tabi ng kabaong. Kung aalis man, sandali lang tapos babalik din agad. Si Marshall, palaging nasa tabi niya at karga si Mercury. Madalas ay nakatitig lang siya sa kabaong. Minsan ay sa sahig. Minsan ay sa kawalan. Habang tumatagal ang burol, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Miguel. Hindi lang dahil sa pagkawala ng asawa, kundi dahil sa kakaibang tensyon na nararamdaman niya. May mga matang umiiwas, may mga titig na hindi niya maipaliwanag. Sa huling gabi ng burol, naiwan siyang mag-isa sa harap ng kabaong. Tahimik ang paligid at malamlam ang ilaw. Doon niya unang naramdaman ang pagbabalik ng matagal niya nang tinakasan. Isang bigat sa dibdib, isang boses sa alaala, at mga salitang minsan ang itinuro sa kanya. Pagkatapos mailibing si Gracia, hindi na sila nagtagal. Umalis si Miguel kasama ang dalawang anak. Walang malinaw na destinasyon. Ang mahalaga lang, malayo sila sa lugar kung saan binawian ng buhay ang kanyang asawa. At sa paglayong yon, hindi pa alam ni Miguel na may isang bagay siyang muling haharapin. Isang kapangyarihang matagal niya nang ibinaon. At isang hustisyang hindi na kayang ibigay ng batas. Pumunta siya sa bahay ng matalik niyang kaibigan na si Conrad. Ito na lang ang makakatulong sa kanya. Pare, maraming salamat sa pagpapatuloy sa aming mag-aama rito sa bahay mo ha. Hindi ako sanay na nakikitira pero kailangan eh. Huwag mo nang isipin yung pare. Ang mas mahalaga, ligtas kayo dito. Ligtas? Sana nga, ligtas kami dito. Miguel, maupo ka muna. Kanina ka pa paikot-ikot eh. Hindi ka mapakali. Hindi ko alam pare. Simula nang mawala si Gracia, lagi na akong di mapakali. Normal lang yan. Nawalan ka ng asawa eh. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Pero kailangan mong tanggapin para sa mga anak mo pare. Alam ko. Ayoko lang tanggapin agad. Lalo na't alam kong kahit kailan
Hinding-hindi makakalimutan ni Marshall ang nasaksihan niya. Tahimik ang sala at sa loob ng kwarto, naroon ang dalawang bata. Si Mercury ay mahimbing na natutulog. Si Marshall naman, nakahiga ngunit dilat ang mata at nakatingin sa kisame. Alam kong matindi ang galit mo, pare. Pero unti-unti natin to. Makukuha mo rin ang hustisya sa pagkamatay ng asawa mo. Galit ako. Galit na galit ako. Pero pare, natatakot ako. Natatakot saan? Takot ako na baka walang managot. May mananagot, sinisiguro ko yan. Para saan pa't naging investigador ako, pare? Hahanapin natin ang gumawa nito. Paano kung malapit lang pala sa akin? Malapit lang sa mga anak ko. Ha? Anong ibig mo sabihin, pare? Si Gracia ang may hawak ng lahat ng ari-arian ng pamilya nila. Lupa, mga titulo, at siya lang ang nagdedesisyon. Paano kung may kinalaman dito ang pamilya niya dahil sa galit at inggit? Pare, pamilya niya pa rin yun. Pero hindi natin tatanggalin ang posibilidad na naiisip mo. Sila lang ang alam kong posibleng nagtanim ng galit kay Gracia, pare. Miguel, makinig ka. Ayusin ko to. May paraan para malaman natin ang katotohanan. Pero matagal na proseso yan, Conrad. Mas matagal ang barang kung yan ang iniisip mo. Napatingin si Miguel kay Conrad. Hindi siya nagulat. Parang inaasahan na niya na sasabihin niyo ng kumpare niya. Alam mo pala. Matagal na kitang kilala, pare. Alam ko kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan mo. Huwag mong kalimutan yun. Tagal ko nang itinigil yun. At tama ang desisyon mo na itigil yun, pare. Pero pare, pinatay na ang asawa ko. Walang awa siyang pinatay sa harap ng anak namin. Pero buhay pa ang mga anak mo, pare. Gawin mo ang tama. Huwag mong balikan ang mga bagay na matagal mo nang ibinaon sa limot. Tama ka. Matagal ko na yung ibinaon sa limot. Pero ngayong wala na ang asawa ko at kailangan niya ng agarang hustisya. Oras na siguro na bumalik ako sa dating ako. Tumayo si Miguel at naglakad papunta sa lumang bag na dala niya. Binuksan niya yon at inilabas ang maliit na supot na tila matagal nang hindi binubuksan. Miguel, wag! Hindi ko ihilingin na ibalik siya. Hindi ko rin ihilingin na mamatay sila. Parusa. Yun lang ang gusto ko. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang supot. Sa loob, may mga tuyong dahon, buhol-buhol na tali, at maliit na papel na may sulat kamay. Oh, akala ko sinunog mo na yung papel. Sinabi ko lang na tinigil ko. Hindi ko sinabing kinalimutan ko. Miguel, may batas, pare. Anong batas ang kaya magpanagot sa may sala sa loob lang ng ilang minuto? Natahimik si Conrad. Alam nitong kung hihintay nila ang tamang proseso, matatagalan pa masyado. Di ako humihingi ng pahintulot. Sinasabi ko lang ang gagawin ko. E paano kung may mangyari sa'yo? Mas gugustuhin ko yon kaysa mabuhay ako na duwag. Lumapit si Miguel sa maliit na mesa. Naupo siya at ipinapatay ang sindi ng ilaw. Isang kandila lang ang iniwan niyang bukas. Pare, kung wala na talaga akong magagawa para pigilan ka sa gagawin mo, susuportahan kita. Basta siguraduhin mo na walang balik sa'yo ang gagawin mo. Ang barang na alam ko, hindi bumabalik lalo na kapag hustisya ang pinag-uusapan. Ito ang klase ng barang na kayang tuntunin ng sino mang may kasalanan sa pamamagitan ng bulong. At kapag natagpuan itong may sala, hindi ito titigil hanggat hindi umaamin sa kasalanang ginawa. Dahan-dahang bumulong si Miguel. Hindi malinaw ang mga salita at hindi rin malakas. Tila dasal ngunit mabigat. Parang galit na pinipigilan.
At kasabay noon ang pag-ihip ng malamig na hangin. Umiikot ang apoy sa kandila. Ilang sandali pa, dumilat si Miguel. Alam niyang yun na ang simula ng kalbaryo ng sino mang pumaslang sa kanyang pinakamamahal na asawa. Nang sumunod na gabi, Conrad, kailangan ko nang simulan ng pag-iimbestiga. Kailangan kong pumunta sa pamilya ni Gracia. Huh? Anong ibig mo sabihin? Baka may pahiwatig sa pamilya niya. Titignan ko lang at baka isa na sa kanilang tinamaan ng bulong. Kaya nga sinimulan ko na rin ang paghanap ng mga testigo pare. Kailangan natin ng lead, hindi lang haka-haka. Tumayo si Miguel at naglakad sa bintana. Tahimik ang gabi sa labas. Ang tanging naririnig ay ang dahan-dahang ugong ng kalsada at ang malayo na tunog ng aso sa kabilang bahay. Ramdam niya na may kakaibang bigat sa hangin. Parang may sumasabay sa bawat hininga niya at saka binuksan ng cellphone. Doon niya nakita ang chat ng biyena niya na humihingi ng pinansyal na tulong. Teka pare, may balita tungkol sa kapatid ni Gracia. Huh? Anong balita? Yung bayaw ko, isinugod daw sa ospital. Bigla raw nagkasakit. Biglang lumaki ang tiyan niya. Lumaki ang tiyan? Paano yun nangyari? Hindi alam ng mga doktor. Nagpa-ultrasound daw sila pero walang laman na maipakita. Lahat ng test wala. Parang may tumubo sa loob ng tiyan niya at hindi nila matukoy kung ano. Nag-message sa akin ang biyenan ko at kailangan daw ng pera. Ito na ba ang unang hinala mo pare? Oo pare, alam ko. May kinalaman siya. At alam kong may mga bulong na nagsisimula na. Miguel, hindi natin pwedeng husgahan agad yan. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan ko rin makita. Kailangan kong harapin to. Hindi lang para sa asawa ko. Para din sa mga anak ko na maagang nawala ng ina. Naglakad sila papunta sa ospital. Tahimik lang si Miguel. Ngunit ramdam na ramdam niya ang galit. Hindi lang galit kundi parang may init na umuusbong sa loob ng katawan niya at papalakas sa bawat hakbang. Si Conrad ay tahimik lang na nakasunod at may hawak na maliit na notebook. Pagdating nila sa ospital, abala ang mga doktor at nurse sa isang pasyente. Nakita nila si Fredo na nakahiga sa kama, namumula sa lagnat. Pawis na pawis ang katawan at ramdam ang sakit sa bawat paghinga. Ang tiyan niya, tila sobrang laki at halos hindi na maipaliwanag. Conrad, tingnan mo. Hindi normal yan. Oo, pero baka may medical explanation. Sinabi ko na, walang paliwanag ang mga doktor. At hanggang ngayon, pinag-aaralan pa nila kung kailangang operahan ang bayaw ko. Miguel, ramdam ko na malakas ang galit mo. Pero kailangan natin ng malinaw na ebidensya. Hindi pwedeng basta na lang natin siya pagbibintangan kasi may sakit siya na hindi maipaliwanag. Oo, naniniwala ako sa'yo. Pero ang ibang tao, hindi sila maniniwala. Pare, alam ko na may kinalaman ng bayaw ko. Hindi ko naman sinabi sa'yo na kailangan na siyang dakpin agad eh. Ang akin lang, umepekto na sa kanya. Ibig sabihin, siya talagang may gawa nito. Ilang sandali pa, dumating ang nurse at doktor na nakatuto kay Fredo. Pinaliwanag nila na wala silang makitang abnormal na laman. Ngunit sobrang bilis na lumaki ang tiyan nito. Tila walang paliwanag ang modernong medisina. Hanggang sa dumating ang biyena ni Miguel. Ma, kumusta po kayo? Miguel, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko na alam kung saan hihingi ng tulong. May kailangan akong bayaran. Mahal ang gastusin dito sa ospital. Maawa ka naman sa Kuya Fredo mo. Pasensya na, Ma. Wala akong malaking pera ngayon eh. Konti lang ang maitutulong ko. Naubos kasi ang ipon namin nung libing ni Gracia. Konti lang? Yan kasi. Patay na nga yung tao, binilang pa ninyo ng mamahaling damit at nilagay lang naman sa kabaong. Ano pa naman yan? Hindi nyo iniisip ang gastos. Paano ngayon yan? Kung may emergency, wala tayo magagamit. Ma, naririnig nyo ba ang sarili nyo? Parang hindi nyo anak ang sinasabihan nyo.
Hindi yung damit na kailangan lang. Anak niyo yun, Ma. Saka bakit? Bakit parang hindi man lang kayo nagluluksa? Hindi na siya babalik, Ma. Hindi na maririnig ang boses niya. Hindi na siya makikita. Paano niyo naaatim na sabihin yun sa sarili niyong anak na kamamatay lang? Natigilan si Josefa. Bahagyang umilap ang mga mata nito at umiwas ng tingin sa manugang na itinuring lang niyang lalaki ni Gracia. Ramdam ni Miguel ang tensyon hindi lang sa paligid, kundi sa bawat galaw ng ginang. Miguel, hindi ko sinasadya. Hindi ko tinatanong kung sinasadya mo o hindi. Ang tanong ko, bakit parang ang mahalaga lang sa inyo, pera, at ang panganay niyong anak? Ang anak niyong babae namatay na. At kung magsalita kayo, parang hindi niyo siya anak. Parang isa lang siyang bagay. Miguel, kumalma ka muna. Huwag natin palakihin sa ganitong paraan. Hindi pwede, Conrad. Ang ginawa nila, hindi lang basta sakit na nararamdaman ko. Parang sinubukan nilang baliwalain ng lahat. Parang gusto nilang sabihin na wag nang pahalagahan si Gracia dahil patay na siya. Ma, para sabihin ko sa inyo, hindi ko obligasyon na tulungan kayo. Hindi ko obligasyon na saluhin kayo tuwing may emergency kayo. Saka baka nga bagay lang kay Fredo nangyari sa kanya. Buti pa nga siya buhay. Hindi katulad ng asawa ko na ipinapatay ng walang kalaban-laban. At anong ibig mo sabihin, Miguel? Wala, Ma. Pero kung may ibang ibig sabihin ng mga sinabi ko para sa inyo, ito lang ang sasabihin ko. Uunti-untiin ko ang mga taong responsable sa pagkawala ng ina ng mga anak ko. Muling napaiwas ng tingin si Josefa. Hawak ang mga kamay na nanginginig. Alam niyang may tama sa kanya ang mga salitang yun. Hindi malinaw kung anong puwersa yun, ngunit may bigat sa paligid. Nang sumunod na araw, tahimik ang kwarto ni Miguel. Nakaupo siya sa sofa habang ang mga matay nakatingin sa mesa at malalim ang iniisip. Dahan-dahan niyang nilingon si Conrad na may hawak na notebook at tila handang magsalita. Miguel, may kailangan akong sabihin sa iyo. Isang bagay na baka makatulong sa hinala mo. Ano yun, pare? Sabihin mo na. Hindi tungkol sa kasalukuyang sitwasyon lang. Tungkol ito sa nakaraan. Tungkol sa pamilya ni Gracia. Sige pare, sabihin mo na. Si Gracia pare, hindi pala tunay na anak ni Josefa. Ano? Paano mo nasabi yun? May mga lumang dokumento at mga testigo na nagbigay ng impormasyon. Hindi si Josefa ang biological mother ni Gracia. Hindi ako makapaniwala. Pero bakit? Pagkatapos mamatay ang ina ni Gracia, 7 buwan pa lang siya nun. Sumama si Josefa sa ama niya kasama ang nag-iisang anak ni Josefa na si Fredo. Si Josefa hindi rin pala kasal sa papa ni Gracia. Ibig sabihin, lahat ng ipinakita nila, lahat ng pagmamalasakit, lahat ng respeto, posibleng peke lang? Miguel, makikita mo na rin kung paano pinagsama-sama ang lahat. Malalaman mo kung sino ang may sala sa pagkawala ni Gracia. Ngayong nalaman ko to, alam kong malaki rin ang posibilidad na may kinalaman nga ang Fredo na yon at ang mama niyang si Josefa sa pagkamatay ni Gracia. Sa mga nalaman, nagpasya si Miguel na pumunta sa bahay ng biyena niya. Ramdam niya sa bawat hakbang ang init ng galit at takot. Kahit tahimik ang paligid, may bigat sa hangin. Pagdating niya, nakita niya sina Josefa at Fredo sa sala. Hindi nila napansin si Miguel sa simula. Si Fredo ay nakaupo sa sofa, pawis pa rin sa lagnat, namumutla at ramdam na ramdam ang hirap sa bawat paghinga. Ang tiyan niya ay lumalaki pa rin, tila hindi maipaliwanag, at tila bumibigat sa kanya sa bawat galaw. Fredo, kumusta ka na? Hindi ko alam. Ang sakit. Ang hirap. Ang bigat ng tiyan ko. Ramdam ko ang ginawa mo.
Si Josefa naman ay nanatiling tahimik. Pilit tinatago ang sakit na nararamdaman. Bigla kasing nagkaroon ng malaking bukol ang kanang bahagi ng kilikili niya at ayaw na rin siyang lubayan ng mga napakaruming mga langaw na kulay berde. Ramdam ko rin ang galit ng asawa ko. Ramdam ko ang kabayaran na hindi niyo kayang pigilan. Ano pa ba ang kailangan mo sa amin, Miguel? Hindi mo ba nakikita? Nahihirapan kami pareho dahil sa karamutan mo. Ang akala namin na ngayong wala na si Gracia ay... Anong akala nyo? Na makukuha nyo na lahat dahil wala na siya? Kaya siguro kayo gumawa ng paraan, no? Ano sinasabi mo, Miguel? Kita mo ang sitwasyon ko? Ha? Aray ko! Kailangan ko ng tulong! Hirap na ako! Nanatiling nakahiga na wika ni Fredo. Pawis na pawis. Tila nararamdaman ang bawat bulong ng barang na itinuro ni Miguel. Nahihirapan siyang huminga. Tumindi ang sakit sa tiyan at paulit-ulit na humihingi ng tulong kay Josefa. Si Josefa naman, dahan-dahang nakatayo, nanginginig, hawak ang sugat sa kilikili. Ang bukol sa katawan niya ay patuloy na lumalaki. Tila may puwersa sa loob na pilit bumabalik sa kanya. Umiwas ang tingin niya sa anak at manugang. Ramdam ang kabigatan sa paligid. Alam niyo ba, ramdam ko na. Alam ko na kung sino may kasalanan. Alam ko na ang lahat ng ginawa ninyo. Miguel, hindi mo alam ang sinasabi mo. Anak ko si Gracia. Anak? Kailan pa? Hindi ba't si Fredo lang ang anak mo? Kita niya ang gulat sa mukha ni Josefa. Si Fredo naman na halos hindi makagalaw, lumalaban sa sakit. Umiiyak, nanginginig at ramdam ni Miguel ang bawat galit at takot sa katawan ng lalaki na noon ay wala nang pakialam sa sinasabi niya sa sobrang sakit. Dito lalabas lahat. Dito magsisimula ang tunay na kabayaran. Sa paligid, unti-unting nadarama ang puwersa ng barang. Ang langaw sa sugat ni Josefa, ang init sa katawan ni Fredo, ang kabigatan sa bawat hakbang ni Miguel, at lahat ay nagpapakita na ang hustisya unti-unting lumalabas. Hindi na mapipigilan. Tumayo si Miguel at tumingin sa dalawang tao sa harap niya. Malamig ang boses at may bigat ang bawat salita. Alam nyo, hindi lang ito simpleng sakit. Hindi lang ito aksidente. Alam nyo kung sino ang may kasalanan. Dito magsisimula ang lahat. At dito rin magtatapos ang lahat ng kasinungalingan. Miguel! Hindi ko na kaya! Tulungan mo ako! Fredo, huwag kang humingi ng tulong sa kanya. Hindi mo ba alam na tayong pinagbibintang... Aray! Ang sakit ng kilikili ko! Aray ko! Bakit ganito kasakit? Hindi ko kayang tiisin ang sakit! Tumigil ka. Hindi ako basta-basta ng bibintang lang. Kahit ilang beses yung pang itanggi. Alam kong kayo ang nagpapatay sa asawa kong si Gracia. Miguel, ang kapal ng mukha mong pagbintangan kami. Anong ebidensya mo? Ang ebidensya ko? Yan. Yang sakit na nararamdaman nyo. Anong ibig mo sabihin, Miguel? Sabihin mo na lang matapos na to. Hirap na ako. Napapagod na ako. Mabait na tao ang asawa ko. Wala akong nakikitang dahilan para tanggalan niyo siya ng karapatang mabuhay. Pero hindi ko naisip na magagawa niyo siyang ipapatay para lang sa mana na dapat naman pala sa kanya. Sampid lang kayo, di ba? Wala kayong karapatan sa lupa. Pero dahil wala kayong magagawa, pinapatay niyo siya para makuha ang mana niya sa yumao niyang ama. Tumigil ka! Wala kang alam! Sige, itanggi niyo pa para lalo niyong maramdaman ang paghihirap. Hindi niyo ako kilala kaya kung ako sa inyo,
Aminin niyo na ang kasalanang ginawa niyo sa asawa ko. Wala kaming aaminin. Aray ko! Diyos ko! Para ako mamamatay sa sakit. Sobrang sakit. Para ako nababaliw. Ano ba to? Bakit bigla na lang ako nagkasakit ng ganito? Anak Fredo, dali mo ako sa ospital. Ma, tumigil ka. Hirap na rin ako. Hindi ko na kayang bumangon, ma. Ito na siguro ang katapusan ko. Ma. Tumahimik sa sala habang nananatiling nakatayo sa gitna si Miguel. Ang mga mata niya ay nakatingin kay Fredo at Josefa. Ramdam niya ang puwersa ng barang na sinimulan niya. Bawat bulong, bumabalik sa katawan ng mga may sala. Ang sakit na ramdam ni Fredo ay lalong lumalala. Halos hindi na siya makahinga at ang tiyan niya lumalaki pa rin. Tila may puwersa sa loob na pinipilit na bumaliktad sa kanyang katawan. Si Josefa, sa kabilang banda, naguguluhan, nanginginig. Hawak ang bukol sa kilikili at pinipigilan ng mga langaw na dumadapo sa kanya. Miguel, hindi ko na kaya. Napakabigat ng sakit. Mas mabuti na sanang makulong na lang ako kesa maranasan ko pa to. Bago mo sabihin yun, isipin mo ang ginawa mo. Ito na ang tunay na kabayaran. Oo, alam ko na. Mas gugustuhin ko makulong kesa maranasan pa tong sakit na to. Ginawa namin yon. Kami ni Mama. Si Mama ang nagplano nito. Lumapit si Miguel ng mas malapitan. Nakatitig kay Fredo. Ramdam niya ang bawat pulso ng galit at pigati sa katawan ng lalaki. Ngunit kahit na ganon, may kaunting habag sa kanyang mga mata. Ang barang ay hindi pumipili, ngunit alam niya na kailangan itong ituloy hanggang sa aminin ang pagkakasala. Aaminin ko na ang lahat. Napatingin si Miguel kay Josefa. Ang babae ay hindi pa rin umaamin. Ang bukol sa kilikili nito patuloy na lumaki at sumasakit. At ang mga langaw na kulay berde patuloy na nagpapahirap dito. Palakas ng palakas ang bawat paghinga nito. Nanginginig ang katawan at halos hindi na makalakad. Josefa, umamin ka. Hindi ito basta-basta sakit lang. Ang bawat patak ng pawis, bawat pag-iyak ng anak mo, at ang kalungkutan ng asawa ko ng araw na namatay siya. Ito ang kabayaran sa ginawa ninyo. Hindi ko aaminin. Ma, tumigil ka. Ang sakit na. Hindi ko na kaya. Fredo, mabubulo ka sa kulungan. At ikaw, Josefa, kailangan mong tanggapin ang ginawa mo. Ang bawat bulong ni Miguel ay pumapasok sa katawan ni Josefa. Ang init at puwersa ng barang ay unti-unting sumasaklaw sa kanya. Hindi niya mapigilan. Ang sugat sa kilikili ay lumalawak. Ang bukol ay lumalaki. At ang mga langaw nagiging mas marami. Halos hindi niya na maigalaw ang mga kamay niya. Ang bawat hininga niya kasabay ng kirot at pag-iyak. Hindi ko aaminin. Ma, tama na. Mabubuhay tayo. Aminin mo na ang kasalanan mo. Hindi ito tungkol sa sarili mo lang. Tungkol ito sa hustisya para kay Gracia. Para sa mga anak ko. Para sa lahat ng biktima ng kasinungalingan nyo. Si Fredo ay tuluyan ng huminto sa paghinga ng sandali at nanginginig sa sakit.
Ngunit alam niya na hindi siya mawawala. Hindi pa. Ramdam niya ang galit at determinasyon ni Miguel. Miguel, aminin ko na nga. Inaamin ko na. Kami ni Mama ang may kasalanan. Kami ang gumawa. Kami ang responsable. Kami ang nagpapatay kay Gracia. Miguel, sapat na tong ebidensya. Lumabas na ang katotohanan. Tama. Dito magsisimula ang katotohanan. Ipinakita mo ang tapang kahit sa gitna ng sakit. Huminga ng malalim si Fredo at unti-unti nang humupa ang sakit. Ang tiyan niya ay lumiliit at ang pawis ay natutuyo sa kanyang mukha. Napapikit siya ng sandali. Ngunit si Josefa hindi pa rin umaamin. Ang katawan niya ay patuloy na nagdurusa. Ang bukol sa kilikili sumabog sa loob. Ang mga sugat ay lumalawak at ang mga langaw dumarami palalo. Sumasakit at bumabalot sa kanya. Ang kanyang mga pag-iyak at sigaw ay pumailan lang sa buong bahay. Diyos ko, bakit ganito? Hindi ko na kaya. Ito na ang katapusan ng kasinungalingan. Ang buhay na pinatay nyo ay may kapalit. Hindi lang para sa akin, kundi pati na rin para sa mga anak ko. Tuluyan ang bumagsak sa sahig si Josefa na wala ng kakayahan pang gumalaw at huminga. Ang sakit na dulot ng barang, hindi niya na kayang tiisin. Ang kanyang huling paghinga, may kasamang huling hagulgol at pag-iyak. Miguel, patawarin mo ako. Sumunod lang ako sa utos ni Mama. Hindi kita mapapatawad, Fredo. Ang mga pulis na ang bahala sa'yo. Tahimik na ang paligid. Ang langaw ay wala na. Ang bukol ay nawala. At ang sala ay punong-puno ng katahimikan. Nakuha na ni Gracia ang hustisya para sa kanya. Ngayon, buhay ang kinuha nyo. Buhay rin ang kapalit. Tandaan nyo na merong hustisya sa kahit anong paraan. Pare, parating na ang mga pulis. Natuto na ako, Miguel. Kahit mabulok pa ako sa kulungan, huwag lang bumalik ang ganong klaseng sakit. Huwag nyo kailanman maliitin ang buhay ng tao. Hindi sapat ang kasakiman at galit para ipagwalang bahala ang buhay ng iba. Kahit may galit at hinanakit, may hustisya kung susundin ang tama. Huminga ng malalim si Miguel. Naalala niya ang 2 anak na naiwan sa bahay ni Conrad. Ang kanyang pangako sa kanila ay malinaw. Ipaghihiganti niya ang pagkawala ng kanilang ina at hindi niya hayaan ang kasakiman na makawasak sa kanila. Ang hustisya ay nakamit at ang aral ay malinaw. Ang galit at kasakiman ay laging may kapalit. At sa huli, ang katotohanan at kabutihan ang magdadala ng tunay na kapayapaan. Wakas! Shoutout po sa mga commenters ng last story natin. Si Michelle Gimbo, Pamela Allen, Virginia Divina from Saudi Arabia, Jasmine Vicente, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Christina Peru, Angelina I from California, Rosalina Bugayong, Mercy Grace Shooting, Gia Gigi, Arlene Torquisa, Merly, Jocelyn Murilla, Riz Magante at sa mga alipin ng Riaz from Saudi Arabia, MJJM Forever, Brian Landicho at sa kanyang ina na si Mila Landicho, sa papa niyang si Ranil, sa kapatid na si Nicole at sa kanyang mag-ina na sina Abby at Stacy, si Ben Abanyo, Robina Flamiano,
Catherine Pielago at sa family Pielago, Fabi and Agoncillo from General Luna, Quezon, Kim Bara, Beth Mercado, Yasden Love, Ronald Bel Sabahado from Imus, Cavite, and kay Chris Villanueva at sa baby na si Adrian Bahado, Josephine Beroya at kina Jency, Jenna, Jiliana, Jairel, Michael, Jairine, Chris Gel Mamado, Mirasol Masuher, Belen Malbas, Weng Orasyon, Chef M, at happy birthday kina Queen Faye Perito at Ate Marie Orlanes sa February 1 and 2. Shoutout din kina Lani Navarro at Ate Maan at Poging J, kina Kimpoy Feliciano, Lisa Takada from Japan, Lusa Claro, Estrella Cortez from Canada, Phoebe Ranyada, Roberto Crimen, Consolacion Alvarez at sa kumari niyang si Annalisa Chico Diga, Marisa Licoto ng Katanawan, Quezon, at shoutout din sa workmates niya sa SNW Katanawan na sina J.Ann Ursua, Jomia Mabel Ramos, Rica Holanda, Maris Palatino, Love Acha, Judith Villasanta, Joanne Penid, Roma Acha, Michael Palatino, Larry Acha, SG Balde, kina Mirna Alfaro, Jen Esto from Hong Kong, Zane Axel Ranada, at kay Angelito Laurio. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.